Ang problema natin yung ito. May pilagro no? Nakabuhi man pero nagapang lubay bahin. Sa tumangan sa City Hall replica, yes, ang panawagan simple man lang. Kung tato na ang korupsyon. Yes, kabahin inigop sang isa ka nationally coordinated protest action sa Tumatnaw. Although ang dito sa Manila tawag nila trillion peso march. Okay. Ang diri sa aton sa edad sa katamanan. Okay. Taong bayan ayaw sa magnanakaw at tapusado. Okay. Ang mga kaupod natin diri ang diocese ng Bacolod, ginakalipay natin nga ginsupport kita ni Bishop Luzon. Okay. Madamo sa mga participants sa mga nagkalain-lain nga parishes. Tapos ang 1C, ang Juan Negros Ecumenical Council, no, arama nagtipon kag ang mga nagkalain-lain nga mga sektor. Ang basic sectors, ang kabataan, mga estudyante, farmers, fisher folk, women, urban poor, senior citizen. Ari ni tanan, no? Ang manami sini kay karon nato nakita nga pwede malanggalin kita tanan. That's why ang gina-encourage sa because the white color is the presence of all colors. So amo na nga ito nga ginakalipay. Ano mo ang t-shirt na ikulong na manakaw, ibalik ang ninakaw. Yes, ano yung nila na panawagan for tweet now na. Okay. So, thank you so much, Good Gob. Sige, salamat. Thank you, thank you. Gobernador, lumambal mo ya sa kinawat sa mga Marcos nga binilyon dollares sa subong. Tanan na sila nga may binuhatan nga sulukton dapat sukton. No? So wala kita sinisang pinilian. Ang problema naton, kinahanglan naton ma-imbestigar sang insakto, makakita kita sang bastanting ebidensya, mafailan sang proper cases. In the case of Marcos, ang angay nga tikang sinada impeachment. Mintras presidente siya, there's only one thing we can do, impeachment. Na ang problema tayo hindi man kita ma-impeach Kongreso, no? So you have to ask, will Congress prefer to file impeachment kontra sa kay Marcos kag kay Sara, or masilinga ulaton ta na lang 2028? So amo ning mga question nga masyado kadalom kag hindi naton pa ma-resolve. Damo pa ni balantayan ta. Kaya masyado ka importante nga question eh. Kung aton gusto unta to ng corruption, then pangitahon tatanan. Di ba? Paano mo sila mapasabat? How do you hold them accountable? Munang dako nga challenge sa ato. Of course, there's always the possibility, repetition sang EDSA 1, People Power Revolution. Who knows? Basi maglabot na. For example, kung mangakig pagid ang pumuluyo, nga daway manggali sa may nagakatabo sa tanan ng investigasyon, amo man lang gyapon ang kinawatay, basi pa lang po. No? So, kuan giniya subong ang sitwasyon naton very fluid. Ang aton lang nga ginapangabay kun tani nga matuman naton ang panawagan for accountability kag masunod sina ang transparency para nga malikawan naton ang pagkinawatay pagit. So, very important. Ang ikatatlo sina ang restitution. Ang ginkawat, iuli. Di ba? So, amo ng tatlo ka basic naton nga panawagan. Accountability, transparency, kag restitution. Ang ikaapat nga
nga ginapanawagan sang simbahan, amo ang respeto para sa konstitusyon. Kabudlay sang shortcut, unless and until my people's genuine revolution. Di inaya pamangkot na sa atong tanan. Kaya nato na o hindi. Kung hindi, then mahulat kita for constitutional process. Governor, ano ang papel ni General Browner yan sininga katabo? Ang ako niya nahibalaan, the military adheres to the position nga irespetuhon ang konstitusyon. Whatever it ends up, no, basta respetuhon ang konstitusyon. Wala sang extra constitutional nga tikang. Of course, masabat kinaibante kung may revolution, that's another story. Kaya problema, Governor, kay kapila na ginrape ang konstitusyon, wais lagi apon gagiyo ya. Ano na? Sino ay gagiyo? Military. Ang militarya, klaro ang posisyon. It is to protect the state. Okay? Ang niya nabatian ko yung personal. Kung maggamo, resulta sining tanani nga mga hilikoton, kung maggamo, butang tamay malabugay, kag makita sang military nga gamo, it will step in, but it will never intervene in the political aspect. Hindi na yung papel sa military mag-interest politika. So, civilian supremacy over the military. Of course, amo nang gusto naton. Nadudla naman ta sa martial law, di ba? So, pero kung magsiling ang military, ini ang manambal man, if they are forced to step in to protect the state, okay, and to install peace and order, ang ginapanawagan sing ibante, civilian military junta. May posisyon man na sila nga ginaduso. Kung kinahanglan ang civilian military junta, damo question ngayon sa lapton pa. Sino mahead sang civilian military junta on the civilian side? Ano kadugay? Ano ang commitment sang civilian military junta towards normalization? Ang iba na dang idea nila, okay, mauna kita na ipasar sang importante nga mga lahi. Anti-dynasty, electoral reform, kag posible constitutional change. And then, kung maplastar ang electoral reform, anti-dynasty, kung magtawag na sang eleksyon, may tsansa ka na magbato. Sa subong niya, kanang leta, kung nag-resign si Marcos kag si Sara, ma-step in ang acting president, Senate president, obligado siya magtawag for elections within 45 to 60 days. Question sa imo, kung matabo na preparado kita magbato? Kita ng problema, tanan nga mga politiko sindikato, si Kawat, Precisely, hindi ta preparado. gangster sila tuli, company of criminals. Kung may eleksyon, go pa ng lita, anong kamadayo na, anong ina-expect na sa pumuluyong, hindi na madala sa 500 sa klibo? Ako na nga question para sila. Hindi ko nasabat na. Base pa lang sumong makita mo, nadudla ng tao. Base pa lang. Hopefully. Bata mo nang inakulbaan ko, may shortcut, may snap election, hindi na preparado ang magdilinaog ang mga mangyapon ang kakontrolar sa politika. Di ba? Doon nanging kalaglawan, no? Oo. Thank you, Governor. Thank you, Gov. Pastor Patisbong. Sa lagon. Sige lang, balik lang rin tawag kay matawag ng Orosimo.
nyo kayo may ganaw ka daw pa. Yes! Is it?